Magandang araw, kaibigan. Meron pong mensahe ang mahal na Panginoon, tugon sa ilang comments, at paalala tungkol sa mga bagay na kinasusuklaman niya na dapat hindi ginagawa ng kanyang mamamayan. Ito ang natanggap ko mula sa Panginoon at aking isinulat noong May 29, 2025 at 9:33 a.m. Sabi ng Panginoon, tulad ng inyong sinabi, nasa salita ko na lahat, ang nais ninyo malaman. Ngunit ito ba ay sinusunod ninyo at nababasa ba ninyo ito? Hindi ba't hindi? Ni hindi nga ninyo pinapansin ang aking salita. Ni wala kayong oras upang kausapin ninyo ako. Babasahin pa kaya ang nakasulat? Sinasabi ko sa inyo, paano ninyo malalaman ang katotohanan kung hindi kayo nagbabasa? At kung nakikinig naman kayo sa mga pastor, hindi rin nila tinuturo sa inyo ang katotohanan. Ano lang ang mga itinuturo sa inyo? Hindi ba't puro kabutihan at pagpapala at kaligtasan lang? Asan ang mga kasalanan ng sanlibutan? Paano nagkasala ang mga tao? At saan sila pupunta? Ni hindi nga nila itinuturo ang mga bagay na kinasusuklaman ko. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ba't nakasulat yan sa aking salita? May nagtuturo ba na huwag kayo makipag-usap sa mga patay, ang sumangguni sa mga mangkukulam, sa mambabarang, at gumamit ng gayuma? Meron bang nagtuturo niyan sa mga pastor? Hindi ba't wala? Bawal magsinungaling, pumatay, magnakaw, makiapid. Ano ang mga turo ninyo? Hindi ba't puro papuri at pagpapala? Maraming apostol din na babae noon. Kung maaalala ninyo, may isang apostol na babae na binasbasan si Jesus noong dinala siya sa simbahan. Hindi lang sila naisulat sa aking salita. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malaki din ang kanilang tulong upang mapalaganap ang aking salita. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa inyong mensahe para sa aming lahat. Sa buong Biblia, may mga kababaihang hinirang ang Diyos upang maglingkod at maghatid ng kanyang mensahe. Wala pong sinabi ang Diyos na lalaki lang ang maaaring magturo ng kanyang salita. Kaya kung sinasabi mo, kaibigan, na bawal magturo ang babae, tanungin natin, sino ang nagsisinungaling? Ang tao o ang Diyos? Romans 3:4, Titus 1:2. Katulad ni Hulda, isang babaeng propeta na nilapitan ni Haring Josiah upang marinig ang mensahe ng Diyos. 2 Kings 22:14-20. Wala pong imposible sa Diyos. Huwag natin siyang lagyan ng limitasyon. Isaiah 55:8-9. Ito ang katotohanan. Ang pagiging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos sa mga huling araw ay bukas para sa sino mang kanyang tinawag. Lalaki man o babae, bata man o matanda, basta't may pusong handang sumunod. Joel 2:28-32 and Acts 2:17. Ang head pastor, elder, overseer o deacon ay itinalaga ng Diyos para sa mga lalaki. Iyan po ay ayon sa divine order ng Diyos sa kanyang iglesia. Pero ang pagpapalaganap ng kanyang salita ay hindi lamang gawain na para sa mga lalaki. Matthew 28:18-20. Hindi po ba dapat tayong magalak na sa modernong panahon natin ngayon ay naririnig natin ang mensahe ng Diyos? Meron po akong tungkulin sa Diyos at hindi ako pwedeng manahimik dahil lang sa mga basher. Sapagkat tinatawag ng Diyos ang mga naliligaw niyang mga tupa dahil malapit na siyang bumalik sa lupa. Gaya ng sabi ni Jesus sa John 10:27, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig. Kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Tayo'y kanyang pinapaalalahanan at itinutuwid upang hindi tayo makuha ng kalaban at mapahamak. Kaya dalangin ko na pakinggan nating mabuti ang kanyang salita at sundin ito dahil ang lahat ng ito ay para sa ating kabutihan. Ano ba ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos? Basahin po natin ang ilang verses. Sa Isaiah 45:20-21, sinabi ni Yahweh, halik kayong lahat na mga natitirang buhay sa mga bansa, kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig, magsanggunian kayo,
Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. At sa Isaiah 46:7-9, pinapasa nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makatutulong sa panahon ng pagsubok. Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Ito naman ang sa Deuteronomy chapter 18 verses 10-12. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. At sa Isaiah 8:19, kapag sinabi nila sa inyo, sumangguni kayo sa mga mangkukulam at sa mga kumakausap sa espiritu na bumubulong at nagbubulong-bulungan. Sagutin ninyo, hindi ba't dapat ang Diyos ang tanungin ng isang bayan? Bakit kayo magtatanong sa mga patay, alang-alang sa mga buhay? Kaibigan, napakalinaw ng sinabi ng ating Diyos na ayaw niya ang mga bagay na iyan at mahigit 3,400 years ago na isulat. Pero hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin. Kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na labag sa Diyos, tulad ng pagluhod sa mga tributo, pagkonsulta sa mga manghuhula, mangkukulam, pakikipag-usap sa mga patay, at patuloy na pamumuhay sa masamang gawain, binubuksan natin ang pinto para makapasok ang masasamang espiritu at mga demonyo sa ating buhay. At hindi na tayo lulubayan ng diablo hanggang sa tumigas na ang ating puso at hindi na natin makita ang ating mga pagkakamali. Ipagtatanggol mo na ang mga bagay na ayaw ng Diyos sa iyong buhay. 1 Timothy 4:1-2, 2 Corinthians 4:4. Kaya huwag po natin bigyan ng mapanghahawakan ng ating kaaway. Sabi sa Ephesians 4:27, huwag ninyo bigyan ng pagkakataon ang diablo. Sino po ba ang gumawa ng langit at lupa? Sino ba ang nagbigay ng ating hininga? Kailangan pa ba natin ng larawan upang maalala na merong Diyos? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa niya para maalala natin siya? Hindi ba sapat na humihinga ka upang maalala mo na may Diyos na buhay? At siya ay nag-aantay sa iyo na tumawag at lumapit sa Kanya. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Kanino po tayo pinapalapit ng Diyos? Kay Jesus. Kahit na anong problemang dumating sa ating buhay, kay Jesus lang tayo tatakbo at magsusumbong. Sa Kanya tayo hihingi ng kagalingan, pangangailangan at solusyon sa ating mga problema. At sa Deuteronomy 31:8, sinasabi na ang Panginoon ay kasama mo. Hindi Kanya iiwan ni pababayaan man, kaya magtiwala at huwag matakot. Ang tunay na Diyos ang ating lapitan at kaya niya ibigay ang lahat ng ating pangangailangan dahil siya lang ang nag-iisang makapangyarihang Diyos. Ito naman ang sinabi ni Jesus sa Matthew 7:21-23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin, kaibigan, kahit na magmilagro ang isang tao at magpagaling ng mga may sakit,
at mangaral ng kanyang salita. Kung ang kanyang paraan na may taliwas sa utos at batas ng Diyos, siya ay gumagawa ng kasamaan sa mata ng Diyos. Deuteronomy 13:1-3 and Leviticus 18:26-27. Kaya kung gusto mong makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan, sundin natin siya dahil hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Huwag na tayo magmatigas pa ng ulo dahil tinatawag tayo ng Diyos sa katotohanan. Pagsisihan ang ating mga maling gawa at talikuran ang mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Mahalin natin ang mga mahal niya at layuan natin ang mga ayaw niya. Mamuhay po tayo sa araw-araw sa kanyang salita. Mahal po tayo ng Diyos, kaya niya tayo itinutuwid. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dear God, maraming salamat po sa muli mong pagpapaalala sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala sa iyo, gayon din sa aming kapwa. Buksan mo po ang aming mga mata nang makita namin ang aming mga maling gawain at hipuin mo po ang aming mga puso upang matalikuran namin ang lahat ng mga ito. Nais po namin na kayo ang makasama sa buhay na walang hanggan na iyong pangako. Ingatan mo po kami sa lahat ng masama at naway maging kalugod-lugod ang aming buhay sa iyong harapan. Pinupuri ka namin at sinasamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.